sa Iran ay may kukonsiderang act of war ayon na rin mismo sa Armistice Agreement na nilagdaan nilang dalawa noong una. Sa karagatan kasi ito dumadaan ang halos lahat ng imported goods at langis papuntang Israel. Pagpatak ng eksaktong May 22 hanggang May 23, iniutos ng Egyptian President na si Nasser na isara ang straits sa lahat ng mga Israeli ships at vessels. Hindi lamang yun. Noong May 30, nakipagsundo at pumirma ng kontrata ang Egypt sa bansang Jordan ng isang defense pact sa tulad ng kasunduan ng Egypt at Syria. Dahil sa bagong nabuong alyansa, nagpadala naman ng suporta ang Iraqi Army sa Jordan sa pamamagitan ng pag-deploy ng ilan sa kanilang mga tropahan at ilang mga armored units doon. Dahil sa tila pagpuprovok ng magkakaalyadong Arab countries, opisyal na pinagpasyahan ng gabinete ng Israel noong June 4 na pumasok na naman muli sa giyera. At ang kaibahan lang, hindi lamang Egypt ang kanilang sasagupain, kundi pati na rin ang mga kaalyado nitong mga bansa na Jordan at Syria, kasama na rin ang Iraq at Saudi Arabia. Kaya naman, kinaumagahan June 5, 1967, inilunsad agad nila ang Operation Focus, ang sorpresa nilang pag-atake sa mga air force bases ng Egypt. Full-scale ang buwan ng pag-depensa ng sarili nito sa oras na umatake ang kanilang mga kalaban. Hindi maikakaila na ang pinagsama-samang puwersa ng 5 nasyon ay lubhang mas malakas at marami. Sa katunayan, sa bilang pa lamang ng sundalo, 240,000 soldiers mula sa coalition ng 3 Arab countries. Idagdag mo pa ang Iraq at Saudi ang kailangang harapin ng 100,000 na Israeli soldiers sa nagbabadyang gera. Hindi lamang yun, tambak din sa bilang ng mga panggerang sasakyan ng Israel. Mayroon lamang silang 800 mga tangke at 300 mga fighter jets sa mga panahon. At sa kabilang banda, ang coalition na kanilang kinakaharap ay mayroong mahigit sa 2,500 na mga tangke at higit sa 900 na mga fighter jets. Matuwid, kung tingnan ng numero, maliit lamang ang tsansa ng Israel sa laban na ito. Bagamat kulang